Good evening po sa ating lahat. Ayan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba sa Panginoon. At i-welcome natin ang Banal na Espiritu sa oras na ito. Yes, Lord. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, right now. O God, magandang gabi sa inyo, Panginoon. Salamat po, O God. Thank you, Lord, for gathering us once again, Father God, in your presence, Lord. Maraming salamat po, O God, Lord Jesus, for bringing us here. Father God, Ikaw, Panginoon, nag-ingat sa amin. Ikaw po ang sumama sa amin sa mga nagdaang araw. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for being with us, O God. Hallelujah. So, Lord, sa oras pong ito, Father God, Lord, we acknowledge your presence, O God. Let your holy presence, O God, continue, O God, to fill this place, Lord. Panginoon, O God, Ikaw po, Lord God, ang manguna, Panginoon. Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Father God. O Lord, sa lahat ng mga naisip, nagawa, O Lord God, at nasabi namin, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Purify our hearts, Panginoon, O God. As we enter into your courts, O God, Lord, may our praise and worship, may our singing, Father God, Lord, be acceptable in your holy throne, O God. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. So, Lord, maraming salamat din po, God, sa bawat kapatid na nandito, Father God, to worship, Lord God, together, Father God, for you alone deserve all the glory, Father God. Panginoon, O God, Ikaw nga po, Lord God, ang may taas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Yes, O God, you must increase and we must decrease, O God. Hallelujah, Lord. Be enthroned in this place, Lord God. Be enthroned in our hearts, O God. Lord, continue, Father God, to teach us, Lord Jesus, how to worship you in spirit and in truth, O God. To love you, O God, with all our hearts, with all our soul, with all our minds, with all our strength, Father God, Lord Jesus. Hallelujah. O Father God, salamat, Panginoon, O God. Patuloy, Panginoon, O God, na Ikaw nga po, Lord God, ang may taas, Panginoon, sa aming pag-aawitan. O Lord God, sa aming pagsasayawan, Panginoon, O God. Let your joy continue, O God, to fill our hearts, O God. The joy, the peace, O God, Lord Jesus, that comes from you alone, O God. Maraming salamat po, O God. Thank you, hallelujah, Lord. Salamat po, Ama. We welcome you and we glorify you, Lord God. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw po ang, Lord God, ang patuloy po naming niluluwalhati, Panginoon, sinasamba, O Lord God, minamahal, Panginoon, sa aming mga buhay. You are our everything, Lord. Maraming salamat po, God. Thank you, Lord. Hallelujah, O God. This we ask and pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen, amen. Amen. Handa na po ba ang bawat isa na tayo po ay magpuri sa ating Panginoon? Amen. Handa na po ba isigaw ang kabutihan ng ating Diyos sa gabing ito? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Sama-sama po natin na purihin ang ating Panginoon sa gabing ito at itataas po natin ang kanyang kabutihan. Hallelujah. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos sa atin. Minsan pa kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpakan mo kamay. At ating ikaway sa bayan mo ng ita.
puri ng Diyos sa iyo. Kay puri ng Diyos, kay puri ng Diyos sa Kanya. Kay puri ng Diyos, kay puri ng Diyos sa akin. Palakpak, ipalakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan ng ilan at sumayaw-sayaw. Pahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos sa atin. Sabay palakpak, palakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan mo ng ilan at sumayaw-sayaw. Pahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos sa ating. Palakpak, ipalakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan mo ng ilan at sumayaw-sayaw. Pahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos sa akin. Sa biyaya mo lamang, O Diyos. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa sa biyaya mo lamang. Sa biyaya. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Tinataas namin ang dakilang pangalan, O Diyos. Tunay na ang biyaya mo sa amin, Panginoon, ay napakabuti, Panginoon. Ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan mo ng ilan at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos sa atin. Isa pa, palakpak natin ating mga kamay. Palakpak ang kamay at ating ikawan. Sabayan mo ng ilan at sumayaw-sayaw. Pahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos. O kay buti. Kay buti ng Diyos, o kay buti ng Diyos sa atin. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Kaya marapat ka lamang purihin, sambahin, dakilain, Panginoon. At patuloy ka naming niluluwalhati, Panginoon.
Hallelujah. Patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagkulang, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Lulwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Minsan pa nilulwalhati. Lulwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat dakila ka, hawak mo ang aming buhay. Ikaw na nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Minsan pawitin natin, nilulwalhati. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ikaw nga, O Diyos, ay tunay na dakila. Sasamba kita, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat dakila ka, hawak mo ang aming buhay. Ikaw ang nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Panginoon, hallelujah. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat dakila ka, hawak mo ang aming buhay. Ikaw ang nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo, kami sa'yo ay sasamba. Pagkat dakila ka, hawak mo ang aming buhay. Ikaw na nagbigay, ang pagsamba sa'yo ay Iaalay. Pasasalamat. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig ko'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay. Sa'yo
Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Pasasalamat kami po natin panalangin. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay. Tunay nga, O Diyos, na sa'yo namin iniaalay, Panginoon, ang aming mga buhay sa gabi nito, Panginoon. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming magiging gabay, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah, tinataas ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Itaas po natin ating mga kamay. Tanda po na ating pagsuko sa Panginoon. Sa gabing ito, hallelujah, ilapit po natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Ikaw ang Diyos sa aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilan mo sa amin. Minsan pa sa'yo'y alay.
awitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Minsan pa kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyo ang aming papuri. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kami lumalapit. Patuloy po namin inilalapit ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy po kami nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga naghawa, Panginoon, sa mga nasabi namin na nakasakit, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng paggabay mo, Panginoon. Hallelujah. Maging tapat kami, Panginoon, ng mga anak mo, na lingkod mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy kang makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang malayang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa lahat ng mga biyaya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming hinahawakan. Patuloy mo kaming tinutugon, Panginoon, sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ang aming pong ang aming pong gawain sa gabing ito, ang aming pong paglapit sa iyo, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan, Panginoon, ang kasagutan, Panginoon, sa panalangin ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, alam po namin na ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos, na buhay, ang aming Diyos na makapangyarihan. Lord, ikaw ang aming Diyos na gagabay sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming luluwalhatiin. Patuloy ka naming itataas, Panginoon. Patuloy ka namin iahayag, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, ikaw ang aming Diyos na pupurihin. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin sa gabing ito, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Wala kaming masabi, Panginoon, kundi salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong papuri. Pasasalamat, pagdakila sa pangalan ng anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah. Sa mga pagpalang gabi po sa ating lahat. Sabay-sabay po natin basahin ang blood of Jesus. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinursahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawing matuwid sa kanyang katuwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tagapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas na kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makibahagi tayo sa kanyang kalawahatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay iniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo maging Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas,
Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katuwiran, nilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kalwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapiko sa Satanas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking makasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang di nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at nilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. At isang malakas nga pong palakpak para sa ating... Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos ay dakila. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ngayon po tayo po'y mag-aaral ng kanyang mga salita. Basahin ko lang po muna ang Exodus 15:22. Hallelujah. Pinagayak ni Moses ang mga Israelita at tumalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. Tatlong araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. 23, sa wakas dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Sa verse 24, nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Siya ay dumaing sa Panginoon at itinuro sa kanya ng Panginoon na isang punong kahoy. Inihagis niya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. Sa verse 25 po yon. At ang atin pong pag-aaralan ay may pamagat na from bitter to sweet. Sa atin pong buhay, sigurado, nakakaranas po tayo ng kapaitan sa buhay natin. May mga pagkabigo po tayo, may mga plano po tayo na hindi natutupad, at madalas tayo ay nalulungkot, at madalas tayo ay nagagalit, nagkakaroon ng sama ng loob, nagtatampo, di po ba? Dito po, sinasabi po dito na the bitterness of Mara symbolizes the bitter water of Mara symbolizes the life in its disappointments. Tama po ba? Ang ating pong buhay ay ang tubig po ng Mara ay sumisimbolo po sa ating buhay at ang ating mga pagkabigo. Sabi nga po, the bitterness of Mara symbolizes the life in its disappointments. Pagkabigo na nagiging dahilan upang tayo ay magalit, magkaroon ng sama ng loob,
puot o paghangad ng masama. Ito nga po, sinasabi po dito sa Exodus 15:22 hanggang 25, samantalang ang mga Israelita ay masayang-masayang naglalakbay papuntang Shur dahil sa sila ay nakalabas ng Ehipto at nakatakas sa mga kaaway nila. Di po ba ang mga Israelita, noong mga panahon na sila ay alipin sa Ehipto, di po ba ang buhay po nila ay mahirap. Struggle ang buhay nila sa Ehipto. Kaya nung sila po'y nilabas ng Panginoon, sa Ehipto sila ay masayang-masayang naglalakbay. Subalit sa 3 araw na kanilang paglalakbay, ay nakaramdam sila ng pagkauhaw at wala silang makitang tubig. Na makakita naman sila ng tubig, ay masayang-masaya din sila. Kasi makakainom na po sila, di po ba ang kanilang uhaw ay mabibigyan na po ng katugunan. Subalit, sa kasamang palad, ang tubig ng Batis-Mara ay mapait na naging dahilan upang sila ay malungkot at magreklamo kay Moises at maaaring galit pa ang mga Israelita na ito that time. Gayun din sa ating buhay, for sure, every one of us ay nakakaras ng disappointments. Wala pong makakaligtas dito. Lahat po tayo nakakaranas nito. At madalas, ang disappointments natin ay nagiging galit o sama ng loob. Ano po ba nagiging dahilan ng bitterness ng ating buhay? Sa ating pong pamilya, minsan nararanasan din po natin yan. Lalo na po nung sa pamilya, minsan ang akala po ng anak, ang mga magulang ay meron pong paborito. Pero ako naniniwala po ako na bagamat si Isaac, paborito niya si Iso, at si Rebecca naman, ang paborito niya ay si Jacob. Ngunit, ako sa akin po, para sa akin, bilang nanay, wala po akong paborito sa aking mga anak. 4 po sila dahil 9 na buwan ko po silang pare-parehong dinala sa aking sinapupunan. At the same time, pare-pareho ko po silang anak. Pero nakita naman po natin sa Biblia, talaga pong may mga paborito. Di po ba? At maaaring ang iba sa atin, may mga paborito rin sa mga anak. Kumisa naman po, dito po sa ating church, sa ating pamilya ng Diyos, nakakaramdam din po tayo ng favoritism. Akala po nila, kapag lagi kang tinatawag ng pastor, paborito ka. Pag lagi kang kasama ng pastor, paborito ka, at nangyayari din po iyan sa ibang mga churches. Sa school naman po, kuminsan, nararanasan po ng estudyante ang mabuli. Hindi po ba na nagiging dahilan po ng kanilang pagkagalit. At kuminsan po nagkakaroon din po ng discrimination. Yan po mga dahilan kung bakit tayo po ay nakakaranas ng bitterness sa ating mga buhay. Ngunit sabi rin po, ito po ang sabi, ang mapait na tubig ng Mara ay sumasagisag sa buhay at sa mga kabiguan nito. Life is full of bitter waters, moments of disappointment, hardship, or pain. Ang buhay ay puno ng mapapait na tubig, mga sandali ng kabiguan, paghihirap o sakit. Our rejoicing can quickly turn into anguish, but God uses our difficulties to make us better, not bitter. Di po ba? Yung minsan po, kaya nga sabi nga po dito, joy and sorrow are often close companions. Yun daw pong kagalakan at saka po yung kalungkutan, madalas magkasama po yan. Di po ba minsan, sa buhay po natin, ngayon, masayang-masaya tayo, galak na galak tayo, pero isa-isang sandali, pag dumarating po yung mga balita na hindi maganda, o hindi man po nagkakaroon po tayo ng diskusyon, hindi po ba ang kagalakan ninyo napapalitan po ng kapighatian, di po ba?
Kaya sabi nga po, joy and sorrow are often close companions. Kuminsan po ang ating kagalakan, ang ating paggagalak na nararamdaman ay napapalitan agad ng pagkalungkot o pagkagalit pag hindi po nasusunod yung gusto natin o plano natin. Amen po ba? Minsan may mga plano po tayo na inaakala po natin yun ang mabuti, pero hindi po yun ang nangyayari. Kaya kung minsan, nagkakaroon po tayo ng bitterness. Katulad po ni Jacob, Jacob cheated his brother Esau and stole his birthright. Understandably, Esau was angry, but what he did with his anger became a serious problem, not only for Jacob, but for Esau himself. For years, he harbored a deep resentment that robbed him of a warm relationship. Di po ba? Nang dahil po sa ito pong magkapatid na ito, si Jacob at si Esau, ay nagkaroon po ng malamig na relasyon bilang magkapatid dahil nga po dinaya po ni Jacob si Esau, katulong po ang kanyang nanay sa pamamagitan po ng pagkain, di po ba? Dahil nga po si Isaac, gusto niya po laging niluluto ni Esau, samantalang itong si Jacob nasa bahay lamang, pero palibasa nga po si Jacob ay paborito ng kanyang nanay, ang nanay din niyang gumawa ng paraan para po madaya ni Jacob si Esau. At ang nangyari nga po, ang nangyari nga po sa magkapatid na ito, sa loob ng 20 taon, o mahigit pa siguro, na sila po ay nagkalayo. Dahil nga po nagkaroon po ng paghahangad si Esau na patayin si Jacob. Kaya ang ginawa po ni Isaac, pinadala po siya sa kanyang tiyuhin kay Laban upang doon po mamuhay. At ang ginawa pong dahilan ni Isaac, kaya siya papapuntahin doon upang hindi po siya mag-asawa ng mga unbeliever. Kaya nga po, ito po sinasabi, ating kagalakan ay maaari agad na maging dalamhati, ngunit ginagamit ng Diyos ang ating mga kahirapan upang tayo'y maging mas mabuti, hindi mapait. Harboring malice robs us of close relationship with others. Grudges can also create a cold, icy environment in churches. And this often keeps people away. So yun daw pong pagkatanim ng sama ng loob, kahit po sa ating church, o kahit sa ang church, hindi man po sa ating church, ito daw po ay nagtatanim ng sama ng loob na nagkikreate po ng isang malamig na pakikitungo, malamig na environment na wala pong nag-uusap. Minsan hindi po mag-uusap ang mga magkakapatid sa Panginoon dahil nga po sa mga bitterness na nararanasan natin. Katulad po ng sinabi ito po, basahin po natin, ang pusong nagtatago ng sama ng loob ay pumipigil sa atin na makapagtatag ng tunay at malapit na relasyon sa kapwa. So yun daw pong ating mga sama ng loob ang nakapagpapalayo po sa ating kapwa. At sabi din po, ito nga po si George Gardner, na siya po ay isang pastor po sa Massachusetts and Ohio. Before he went to Calvary Church in Grand Rapids, Michigan, where he served. As the member of a congregation he visited, why their church wasn't growing.
na bumisita po siya sa isang congregation at nagtanong po siya bakit daw po ang iglesyang ito, ang church na ito ay hindi lumalago. He received this reply. Ito po ang naging sagot sa kanya. There's an elder in the church who holds grudge. Mayroon dun pang isang elder sa church na may sama ng loob na hindi po natin nalalaman, na maaaring hindi po natin alam. So, hindi po pala nakabubuti sa isang church na tayo po ay may samang loob na dinadala po dito sa ating iglesia. At maaari nga na minsan nararanasan natin na mayroon tayong kinatitisuran. Uso pa po ba ang tisod ngayon? Palagay ko naman, hindi na po. Ano po? At minsan din po, hindi naman din po sinasadya kung minsan may isang kapatid na nakakapagsalita ng mga bagay na hindi maganda, na hindi naman sinadya o wala naman pinatutungkulan, pero kung minsan sa interpretation po natin, nagkakaroon po tayo ng maling interpretation na naging dahilan po para po tayo ay magkaroon ng tampo o magkaroon po ng galit sa ating kapatid. So, hindi daw po healthy na ang church daw po ay meron po tayong mga kinikimkim na sama ng loob. Hindi lamang po sa mga pastors, hindi lamang po sa mga kapatid, kung hindi sa bawat isa. At madalas nga po, lately, nung nagtitinda pa ako, madalas po, pag may namimili po sa akin mga believer, tapos sasabihin nila, hindi na sila nag-a-attend. Ang nagiging dahilan daw po ay ang mga pastors. Madalas po, yun po sinasabi nila, pastor. Pero sabi ko nga, hindi naman po tayo dapat tumingin sa mga kamalian nating mga pastors. Yes, nakikita natin ang kanilang mga kamalian. Katulad din po natin, nagkakamali din po tayo. So dapat po tayo po ang nakakakita ng kanilang mga ginagawa. Pwede naman natin po silang kausapin, di po ba? Katulad po natin bilang magkakapatid. Let's say, kami po natin, nagkaroon po kami ng hidwaan. Maaring ako, lapitan ko po siya para sabihin sa kanya ang sitwasyon at yang maging maayos po ang lahat. Sana ganun po ang maging character po ng bawat isa po sa atin dito po sa iglesia para hindi po tayo magkabahagi at hindi po tayo magkanya-kanya. Sabi nga po, at ang sabi nga po, instead of bearing a grudge, we must bear it before God in confession, in ask for deliverance. So dapat daw po, kung nakakaranas daw po tayo ng grudge, dapat po ilapit natin po ito sa Diyos. At himungi po tayo i-confessal po natin sa Kanya ito at hingin po natin sa Kanya ang wisdom kung paano po natin mapaglalabanan at kung paano po natin matatanggal sa ating mga puso ang pagkakaroon po ng samaan ng loob. At ito pa po ang sabi, we must begin praying for the person toward whom we have negative feelings, and if possible, take practical steps to resolve our differences. Ito po ang sabi, para daw po tayo magtagumpay, kailangan daw po, ipanalangin po natin ang taong ito na inaakala po natin na nakasakit po ng ating damdamin, sapagkat kung minsan, hindi naman po natin magawa talagang kausapin siya kaagad, hindi ba? Kasi minsan naroroon yung pride, kung minsan naman, hindi mo alam kung paano mo i-approach, kung paano mo siya kakausapin. Pero ang sabi nga, prayer, true prayer. Panalangin po natin ng taong ito na nakakasakit ng damdamin natin na maging maayos po ang ating relasyon at the same time, hindi niya na po ito gagawin. Sabi nga yung maalaala niya na ang kanyang ginawa sa atin ay hindi dapat na gawin. Kasi mali. At gumawa daw po tayo ng mga practical steps para po maresolba ang ating mga pagkakaiba, ang ating mga pagkagalit o pagkapuot sa ating kapwa.
We must find ways to show love. So ano pong ating gagawin? Kailangan daw po, humanap po tayo ng mga paraan para daw po maipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya. At sinasabi din po dito, a grudge is one thing that does not get better when it is nursed. So, meron po bang nag-aalaga sa inyo ng sama ng loob sa inyong mga puso? Hindi daw po ito nakakabuti sa atin. Kahit sino po sa atin, hindi po makakabuti na mag-aalaga po tayo ng sama ng loob o galit sapagkat ito po ay lalaki. Ito po ay, tawag dito, yang lalago. Parang isang bata, di po ba ang bata? Naalagaan natin. Ganun din po, pag lumalaki, di po ba? Ganun din po, pag nag-aalaga po tayo ng samaan ng loob o galit, lalaki din po yan ang lalaki. At si Satan, walang ibig gawin yan kung hindi saksakan tayo ng saksakan sa ating isip ng mga negatibo at mga pangit na mga salita. Resentment will fade when the object of our ill will or hatred becomes the special object of our goodwill. Ang sama ng loob kapag inaalagaan, hindi gumagaling, kundi lalo pang lumalala. So, kaya gumawa po tayo ng kabutihan sa kabila ng masasamang ginagawa sa atin ng ating kapwa. So, para daw po, yung galit na nararamdaman sa atin ng ating kapwa, gawin po natin sila ng mabuti. Mabuti po ang ating isukli. Para daw po nang sa ganoon, malilimutan niya kung ano man ang mga nagawa natin na mali sa Kanya. Ito din po, when anger lingers in our hearts, it poisons all we think and do. Amen po ba? Kapag ang galit ay nananatili sa ating puso, ito'y nagiging lason sa lahat ng ating iniisip at ginagawa. Tama po ba? Di po ba? Kapag tayo po ay galit, lalo na po kung may hatred na sa ating puso, ito po ay nagiging laso na sa lahat ng ating iniisip at lahat ng ating ginagawa. Wala na po tayong gagawing mabuti kung hindi pa na gagawa po tayo ng mali. At sabi din po dito, but faith seek ways to show God's love and keeps our spirit strong and true. Sabi din po sa Ephesians 4:26, be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa kayo, sapagkat yan ang kukuning pagkakataon ni Satanas na maglagay ng mga negatibong kaisipan at ipapaalaala niya pa sa atin ang nakaraan. So wag daw po nating hayaan na ang galit natin ay malubugan ng araw. Kasi nga po si Satan, ang gagawin sa atin yan, susulsulan tayo ng susulsulan yan. Magsasaksak ng mga negatibong mga kaisipan niyan. At the same time, ipapaalaala niya lahat yung mga kasalanan na nagawa ng ating kapwa sa atin. Usually nga po ito nangyayari sa mga mag-asawa, di po ba? Mga mag-asawa minsan hindi nag-uusap. Pagka sila po ay nagkakagalit, nag-aaway, nilulubugan talaga ng araw. At sana po, sa atin pong mga naririto, wag na po nating maranasan yan. What others say and do may arouse our anger, and in some cases should make us angry. So kapag ka po tayo ay nagsasalita at gumagawa ng mga bagay na hindi maganda, ito daw po ay nakapupukaw na upang tayo ay magalit. Ito po upang tayo ay magalit at kung minsan tayo po ay nagtatanim ng samaan ng loob.
At sabi nga po, but we must be careful. We don't overreact and lose control. So ito naman po ang sagot. Maging maingat daw po tayo. Wag po tayong maging overacting. At wag daw po tayong mawala ng control. Kasi po tayo, sa totoo lang po, pag tayo po ay nakarinig ng hindi maganda laban sa atin, doon pa nagkakaroon po tayo ng initial reaction na kaagad initial reaction na kaagad sinasagot natin kung ano man ang sinabi sa atin o kung ano man ang nangyari na yon, nandoon agad yung pagsagot natin na dapat po pala pinag-iisipan po muna natin. At wag po tayong mawala ng kontrol para po tayo ay hindi magkaroon ng kagalit. Katulad po ng sinabi kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala o wag ninyong hayang lumubog ang araw na galit pa kayo. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami... ito po yan pala. Sorry po. Hello? Isang malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Hallelujah. At sabi din po, the Apostle Paul reminded us that though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Makikita po natin ito sa 2 Corinthians 10 verse 3. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pagkikipaglaban ay hindi sandatang makamundo. So ito po ang bili ni Apostol Pablo na hindi na po tayo makikipagtalo na katulad po ng mga nasa sanlibutan sapagkat tayo nga po ay mga believer na po ni Kristo. At ang sabi nga po, gamitin daw po natin ang mga sandatang ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po ang mga sandatang ito? Para po mapagtagumpayan natin ang kaguluhan sa mundong ito. Ang una po, live by truth. Kailangan daw po mabuhay tayo ng may katotohanan. Pangalawa, be holy. Kailangan po maging banal po tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Pangatlo, be at peace with God. Dapat daw po nakikita sa atin ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. And live by faith. Kailangan daw po mamuhay tayo na may pananampalataya sa Diyos. Di po ba? Kaya nga po tayo naririto. Nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Tayo din daw po ay ligtas na, kaya ipakita po natin na tunay na tayo ay mga ligtas na. At ang panghuli po, use God's words. Gamitin daw po natin ang mga salita ng Diyos sa pakikipag-usap sa ating kapwa. Salita po ng Diyos ang ating gagamitin. At maging malumanay po tayo sa bawat salita na ating sasambitin. Huwag na raw po tayong mambubulyaw. At ito din po ang sabi, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpabagsak ng mga kuta. Sa 2 Corinthians 10 verse 4, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. So, dapat daw po, yung mga pangangatwiran na po natin ay yung pong mga mabubuting pangangatwiran na hindi na po yung mga pangangatwiran na makasasakit ng ating damdamin. At ito po, sabi po, should Christians ever become angry? Ang mga Kristiyano po ba'y nagagalit din? Certainly, di po ba? Yes. Dahil buhay pa tayo at may damdamin at emotion pa tayo. But we should never allow our anger to erupt in a sinful response. Huwag daw po nating hayaan na ang galit po natin ay sumabog na katulad ng bulkan. Di po ba minsan,
pag nagagalit tayo yung sumasabog tayo sa galit yung puso natin yung nag-react din, di po ba? Malakas yung palpitation. Yung bang parang kumukulo ang dugo mo, di po ba? Nung unbeliever pa tayo, ginagamit nating salita na kumukulo ang dugo ko sa iyo, sa galit. Di po ba na unbeliever pa tayo? Pero ngayon po, hindi na po yun. So, yun po ang sabi. Wag daw po nating hayaan na tayo ay sumabog na parang isang bulkan kapag tayo ay nagkagalit upang tayo ay hindi magkasala. At sabi rin po, dito, 2 wrongs don't make a right. Tama po ba? 2 wrongs don't make a right. Yun daw pong isang pagkakamali, hindi po pwedeng itama ang isa pang pagkakamali. Ang isang pagkakamali, hindi po pwedeng itama ang isa pang pagkakamali. So, ang dapat po, pag nagkamali, ituwid na, itama. When anger stirs with our hearts because of wrongs we see, we must with love address the fault, if helpful we could be. So, kapag tayo daw po ay nagagalit, may galit sa ating mga puso, sa nakikita po natin sa ating kapwa, dapat daw po i-address daw po natin yun ng may pagmamahal. Huwag po natin gantihan ng masama. Kung hindi, pagmamahal pong ipakita natin sa kanila, pagmamahal pong ating ipadama sa kanila. Anger not only hurt others, but it destroys the person who harbors the anger. So yun daw pong galit, hindi lamang po doon sa taong nagagalit ka, kung hindi pati ikaw na naapektuhan. Pareho pong naapektuhan, parehong nasisira. Kasi nga po, yung pag nagagalit ka sa iyong kapwa, di ba? Lalo na kung di ka pa nga Kristiyano, gagantihan mo to ng masasamang salita. Maghahangad ka ng hindi mabuti sa kanya. Pero ikaw din, na nagagalit, naapektuhan ka din. Kasi nga, nasisira din yung karakter mo. Naghahangad ka kasi na itong tao na ito ay masaktan mo din, di po ba? So, hindi lamang po yung nagkakagalit mo, kundi pati ikaw ay apektado. At madalas nga po, kapag tayo po'y nagagalit, wala po tayong kapayapaan. Di po ba? Payapo po bang isang tao nagagalit? Hindi po ba? Kasi walang iniisip to kung hindi makagante. Walang iniisip to kung hindi makasakit. Wala po siyang kapayapaan, maging sa puso, maging sa pag-iisip. Hindi po payapang isang taong laging nagagalit. The Apostle Paul, words in Ephesians 4:26 says, so meron pong sinabi si Apostol Pablo sa Ephesians Basahin po natin to. Basahin po muna natin to. Ang galit ay hindi lang nakakasakit sa iba, sila man o tayo, kundi unti-unti ring sumisira sa atin, mismong nagdadala nito. Amen po ba? Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang magkasala. So, kung magagalit man daw po tayo, iwasan natin ang magkasala. Iwasan na po natin ang makapagbitaw ng mga masasakit na salita. Huwag na raw po tayo ng bubulyaw. Huwag na po tayong sumusumpa. Nasasabihin pa natin na magpapantay na ang aking mga apang, hindi kita kakausapin, itaga mo to sa bato, hindi na kita kakausapin. Yan po ang mga unbeliever. Pero ngayon po, tayo po yung mga Kristiyano na, hindi na po ganon, hindi po ba? At huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ito po ang sabi nga po ni Apostle Pablo sa Efeso 4:26, be angry and do not sin. Rebukes people who blow up their top and say or do cruel and harmful things. So kailangan daw po, ang sabi po ni Apostle Pablo, sawayin daw po natin ang mga tao na ito na nagnanais na tayo po ay
magkasala, yung pong mga tao na ito na nagagalit, at itama din po natin sila at disiplinahin upang hindi na po sila makagawa ng mga bagay na masama at mga bagay na makapipinsala sa atin. Sinabi din po niya, "Do not let the sun go down in your wrath or anger. It's directed toward those who nurse their anger so that it becomes shimmering resentment." So ito daw pong, yung wag daw po nating huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ito daw po ay para doon sa mga tao na nag-aalaga ng sama ng loob sa kanilang mga puso. So wag daw po nating hayaan na ang ating sama ng loob, ang ating hatred ay malubugan ng araw. Kailangan po, i-deal na agad natin yon. At sa pamamagitan, with the help of the Holy Spirit, every believer can keep his or her anger under control. So sa pamamagitan daw po ng banal na Espiritu, magagawa po natin, makontrol daw po natin ang ating mga galit, ang ating mga puot. So kailangan daw po, hingin din po natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Replacing it with kindness and forgiveness, mapapalitan po ito ng kabutihan ng ating puso at ng pagpapatawad. This will be much more difficult for some than for others. Di po ba kung minsan mahirap gawin yon? Yung pag nagagalit ka, gagawa ka ng mabuti. Pag nagagalit ka magpapatawad ka. Di po ba minsan ang hirap gawin noon? Pero dapat daw po nating gawin yon, sabi po ng Panginoon. But if we learn to face our anger, we will avoid many heartbreaking problems. So kung matututuhan daw po natin na harapin ang ating mga pagkagalit, may iwasan po natin ang makagawa ng mga bagay na makakasakit po ng damdamin ng ating kapwa. The Bible sharply reminds us to get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of behavior. So dapat daw po, sinasabi po sa Efeso 4:31 na iwasan na po natin ang magkaroon po ng galit, sama ng loob, mga malalaswa at masasamang mga salita, mga hatred at lahat po ng uri ng kasamaan upang hindi po tayo makaranas ng bitterness sa ating buhay. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakip ng damdamin ng kapwa. Nabuli na po ba kayo? So huwag na raw po tayong mambubuli. Sabi po ni Lord. At wag na raw po tayo mangbubulyaw kapag tayo po ay nagagalit. Despite the world's injustices, kawalan ng katarungan, di po ba ang mundo natin hindi makatarungan? Di po ba? Ang mundo po natin magulo, laging may trouble. Despite the world's injustices that we suffer, such malice is dangerous, a true sickness. So yun daw pong malice, ito daw po ay dangerous. At kung minsan ito po ay nagiging sakit na po natin. Parang isang uri po ng sakit. And it won't help bring about the peace and justice of God. At kapag tayo daw po ay may sama ng loob o hatred sa ating puso, hindi daw po tayo magkakaroon ng kapayapaan at ng hustisya ng Diyos. How do we rid ourselves of this bitterness? Paano daw po ba nating mapagtatagumpayan? Para po sa ang laban, against the bitterness. Turning to God for help
He mercifully revealed three effectiveness. So, kailangan daw po, lumapit po tayo sa paano natin matatanggal ang kapaitan sa ating puso. Ang kapaitan, puot, galit, hinagpis, sama ng loob. Ay turning to God, lumapit po tayo sa Diyos at ang Diyos po ang tutulong sa atin at tayo po'y kaawaan niya at ang Diyos po ay may tatlong epektibong paraan upang mapagtagumpayan po natin ang anumang galit na ating nararanasan sa ating kapwa, sa ating sarili, sa lahat ng mga tao na inaakala po natin na nakakasakit po ng ating damdamin. Una, take our bitterness to Him. Take our bitterness to God. So, kaunahan daw po natin gagawin, dalhin daw po natin ang ating bitterness sa Diyos. Katulad po ng ginawa po ni Job, katulad po ng ginawa ni Job nang siya po ay nagkaroon po ng mga pagsubok at pag mga pahirap na kanyang naranasan, siya po ay umiyak sa Panginoon. Ang ginawa po ni Job ay umiyak at ito po ang kanyang sinabi sa Job 7 verse 7. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang, hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. So ito po ang sabi niya sa Panginoon, alalahanin daw po ng Diyos na ang buhay niya isang hininga lamang, hindi na siya makakakita ng anumang kabutihan o sa ibang salita, hindi na po siya makakaranas ng kasiyahan o kasayahan sa kanyang buhay. At sinabi din po sa verse 11, kaya ako'y di mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. So ang ginawa po ni Job, kaysa po siya ay magmukmok, kaysa po siya ay magtanim ng sama ng loob, binulalas niya po lahat. Ang lahat ng damdamin niya, ang lahat ng mga sakit, lahat ng struggle na nararanasan niya po sa Diyos. In his struggle with bitterness, Job knew only God could help him. Sapagkat alam po ni Job na sa kanya pong pakikibaka, tanging ang Diyos lamang po ang makatutulong sa kanya. Katulad din po natin, likewise in our life, seeing God as our only deliverance, we must plead for His help. Katulad din po natin, kung tayo daw po ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga kapighatian, ng mga kapaitan sa buhay, meron po tayo isang Diyos, our deliverance, na magdi-deliver po sa atin sa lahat ng ito. At ito nga po ay ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang sabi nga po, the Lord offered a remedy. Ang Diyos daw po ay nagbigay ng remedyo sa atin. Ano po ang remedyo na ito? The Lord offered a remedy, speaking to our spirit. Ang Diyos daw po ay nangungusap sa ating mga espiritu. We must forgive. Forgiveness was the answer. So, kailangan daw po nating magpatawad upang tayo po ay makalaya sa anumang damdamin nating nararanasan sa ating kapwa. Forgiveness, yun po ang laging, di po ba, kaya nga po tayo naging anak ng Diyos, di po ba? Kaya po tayo ay na-save dahil po tayo humingi ng tawad sa Diyos, kaya ang sabi din po ng Diyos, tayo po ay magpatawad. Katulad nga po ng sinabi, forgiveness, we must forgive. Forgiveness was the answer. So yun daw po, ang sagot daw po ay magpatawad po tayo. Number 2, ask God to teach you. Ask God to teach you. Hanapin daw po natin na turuan po tayo ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Katulad po ng sinabi niya sa Matthew 18:21, lumapit noon si Pedro, nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?
Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito." In other words, forgiveness cannot be measured. So, ibig sabihin po, ang pagpapatawad ay walang hanggan. Kung ang kapatid po natin nagkakasala ng 7 beses, 10 beses sa isang araw, ganun din po tayo magpapatawad sa kanila. Wala pong katapusang pagpapatawad kasi nga po, alam po ng Diyos na ang tao, mahina po ang ating damdamin. Mahina po tayo sa mga bagay na iyan. Kaya po, yan po ang iniutos niya, magpatawad po tayo palagi. In fact, forgiveness isn't about the one who hurts us. Yung daw pong forgiveness ay hindi po para sa nakasakit sa atin. Instead, forgiveness is about restoring our relationship with God first. So, pag po tayo nagpapatawad, yun pong ating relasyon sa Diyos ay nare-restore. Kapag na-restore na po ang ating relasyon sa Diyos, then we can love. Amen po ba? Na kapag tayo po ay may tamang relasyon sa Diyos, matututo po tayo magmahal, di po ba? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Scholar Lewis Smedis explained that forgiveness isn't an excuse who hurt us. Forgiveness means we are ready to be healed. At sinabi din po ng isang scholar na ang pagpapatawad daw po ay nakaredy na po tayo na gumaling. Kasi po, pag tayo po ay nagagalit, di po ba yung tibok ng puso natin mabilis, nagpapalpitate, yung dugo natin kumukulo, di po ba? So, para po tayo may sakit yan, sabi po, forgiveness means we are ready to be healed. Tayo po ang pagagalingin ng Diyos. Sa madaling salita, ang tunay na kapatawaran ay walang hangganan at hindi maaaring sukatin. Forgiveness is about restoring our relationship with God first, then we can love. Forgiveness isn't to excuse the one who hurt us. Forgiveness means we are ready to be healed. So, forgiveness daw po, nakaredy na po tayo na tayo po ay gagaling sa lahat po ng mga sakit dating nararamdaman. At ang forgiveness po, madalas po may proseso din po ito. Di po ba? Hindi naman po kaagad. Ito, nagagawa natin. Pangatlo po, rely on the Holy Spirit's great power. Rely on the Holy Spirit's great power. Forgiveness, indeed, is a tough work. Ang pagpapatawad daw po ay mahirap na bagay. Madali po bang magpatawad? Madalas hindi po ba? Kasi kung minsan nandoon pa din yung nananaig sa atin ng pride natin. Di po ba? In our own strength, we can forgive a heart we don't deserve. The kind of deep heart that makes us bitter. So sa atin daw pong sariling kalakasan, hindi daw po natin magagawa ang magpatawad sa mga nakasakit sa atin. Lalo na po yung sakit na binulot niya sa atin ay yung hindi po tayo deserve doon sa sinasabi niya na yon. Yung pananakit niya sa atin ay hindi po tayo deserve. Hindi po natin deserving yon. Kaya nagiging dahilan para po tayo ay magalit. When we ask the Holy Spirit to empower us, however, His power enables us. So kung tayo daw po ay hihingi ng tulong ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat po ng bagay magagawa natin para po makapagpatawad. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay makakaya natin magpatawad sa mga nanakit sa atin at makikita ng mga tao kung paanong ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. But you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you. Yun nga po, ang sabi po ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas at bibigyan niya tayo ng kakayahan para po makaalis tayo sa anumang bitterness nating nararamdaman.
And you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. At sabi nga po ng Diyos, at makikita ng mga tao kung paanong ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Then other people see His work in us. Makikita po ng tao ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Then our forgiveness becomes a witness. Kapag tayo daw po ay nagpapatawad sa ating kapwa, ito po isang patotoo na tayo po ay binago na ng Diyos. Just as Jesus promised on the day of Pentecost, as He said, and balik po natin. Basahin po natin to. We take our bitterness to God that is... Ay. Oh. Wala. Kapag ka daw po tayo ay nagpatawad, tayo po ay magiging patotoo, magiging mabuting patotoo ng Diyos na makapaghayo at makapagdala ng mabuting balita saan man daw tayo magpunta. Tayo po ay makakapagpatotoo sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa lahat-lahat po. Dahil nga po, tayo ay natuto magpatawad at humingi ng tawad. At ito po ang sabi, ano ang mga mapait na tubig? Teka muna, meron pa. Nawala. Ito po, we take our bitterness to God. At His feet, we ask Him to teach us to forgive. Struggling, we ask His Holy Spirit to empower us. Then our enabled forgiveness becomes a witness for Christ. Dalhin natin ang ating kapaitan sa Diyos, sa Kanyang paanan, tayo'y humingi ng tulong. Hingin natin sa banal na Espiritu ang kapangyarihang magpatawad. At kapag tayo'y nakapagpatawad sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ang ating kapatawaran ay nagiging patotoo para kay Kristo. And lastly, prayer could help us more beyond our bitterness. God can free us from bitterness and other emotions that destroy our joy and keep us from forgiving others. We can always rest knowing that God is just a prayer, a way to help us change and to forgive. Amen po ba? So, sabi po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit na makapangyarihan, maraming salamat pong muli sa gabing ito, O Diyos, na kami po ay nakarinig na iyong mga salita, Lord, na makapagbabago po ng aming mga buhay, ng aming mga karakter. Hallelujah. Lord Jesus, patawarin mo po kami kung kami po ay nagiging sagabal na ang aming iglesia ng CHTM ay hindi po mag-grow, Panginoon. Hallelujah. Ninadalangin ko nga po, Diyos, na patuloy na ikaw po ang maghari sa iglesyang ito, O Diyos, ng CHTM. Ano man pong mga balakid, ano man pong mga gawa ni Satan na aming kakaharapin at na aming pang kakaharapin, dalangin nga po namin, Lord Jesus, na ikaw nga po, O Diyos, ang magbigay sa amin ng tulong upang ang lahat po ng aming gagawin ay para lamang po mabigyan ka namin ng karangalan. Alisin mo po ang anumang sama ng loob, anumang mga galit, anumang hatred,
sa aming mga puso. Palitan mo nga po ito, O Diyos, ng pag-ibig. Hallelujah. At hindi po namin ito magagawa, Lord Jesus, kung ikaw ay hiwalay sa amin. Kaya, Lord, lagi mo po kaming samahan, lagi mo po kaming pangunahan. Let your holy presence be upon us, O Lord. Hallelujah. At Lord, ikaw din po ang may nagsabi. Ang lahat ng bagay magagawa po namin nang dahil sa iyo nagpapalakas sa amin. Ama, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan. Hallelujah. At sa lahat po ng mga mabuting bagay na ginagawa mo po sa amin. At patuloy nga po, O Diyos, na bigyan mo po kami ng kontrol. Hallelujah. Sa anumang galit na aming nararanasan. Hallelujah. At ikaw nga po, O Diyos, na magpatakbo ng aming mga buhay. Sapagkat, Lord, kapag ikaw ang nagpatakbo ng aming mga buhay, tunay nga po, O Diyos, na kami ay magtatagumpay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen.